Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Davao, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong mga immediate action ng Office of the Vice President. If you look at it, binanggit ng Vice Presidente na walang makakapigil hanggat kaya ng kanyang opisina sa pamimigay ng mga relief goods. And if you remember, malaking bawas po sa budget ng Office of the Vice President yung mga nasimulan niya. But in spite of that, si Vice President Sara ay patuloy na tumutulong dito sa mga apektado ng bagyong Christine or Typhoon Christine. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo, nagpaabot ang Office of the Vice President sa 700 families na lubog sa baha po sa Lipa City, Batangas noong October 25 sa pamamagitan ng Office of the Vice President Disaster Operation Center. Alam mo, yung hindi kaya lahat ng gobyerno, lahat dapat magkaisa at magtulungan, lalong-lalo na dito sa mga biktima ng typhoon. And if you remember, no less than former President Duterte, nung natapos ang Senate hearing, ay pumunta siya Batangas, yung tinamaan ng bagyo, yung almost mga kababayan natin, buong pamilya, ilan yung namatay, I think yung papa na lang ang nahiwan. So, very sad po, at ito ay pagpapakita ng moral support. You can just imagine, halos lahat ng buong pamilya mo ay ubos. Masakit po. At hindi lang po natin alam ang liability up to what extent ang local government unit dito kung saan sila ay nakatira. Kasi alam mo, the general rule, the general welfare of the inhabitants, yung nakatira, yun talaga po ang unahin ng anybody in public office. In terms of rules and regulation, pagpapatayo ng mga bahay, always the safety of the Filipino people in your area of responsibility. Ang question doon, assuming nag-landslide, bakit nandun pa rin yung mga tao? Hindi ba sila nasabihan? Hindi ba sila nabigyan ng relocation site? And or, hindi pa sila sinabihan in advance na delikado yung area nyo at saka dapat mag-evacuate kayo. So, nandito papasok yung disaster preparedness. Kaya dyan sa batas mismo, merong portion of pera dyan na automatic pwedeng gamitin yung 10% calamity fund ng lahat ng local government units pag tinamaan ka ng bagyo. So, merong pre-typhoon preparation bago pa dumating yung bagyo, and yung typhoon na mismo at saka yung post rehabilitation and rescue operation. So, prevention, wala pa yung bagyo, ipiprevent mo na. Hindi kayong inaabutan ng bagyo yung mga tao. Yun. Wala ka nang i-rescue, patay na yung tao. So, dito papasok yung government. Remember yung Typhoon Yolanda. Si President Duterte mismo, dating mayor, pumunta pa ng Leyte, taga Leyte kasi si President Duterte. Siya pang unang dumating doon. Ang debate noon, anong nangyari sa Leyte? Wala bang plano bago nagtumama yung Yolanda na napakalakas? Yun, pati barko talagang dala. But in spite of that, tapos na yon, ito yung mga test, ito yung mga kaso na pwede mong basihan. Gaano ka-effective and efficient yung mga nasa gobyerno. Yung may sinatawag nyo, pre-typhoon or bago pa papasok yung pangyayari at saka yung pagkatapos. Itong nangyari sa Batangas, inabutan yung pamilya. Kaya maraming namatay sa landslide. Now, question again, ulitin ko, ano yung liability ng government doon? Hindi ba sila nasabihan? Bakwit na kayo, alis na kayo dyan. Yun yung mga bagay na malaking question mark. But in spite of that, sa binanggit ko nga,
in spite na nakuna ng budget ng Office of the Vice President, si President Sara Duterte, yung mga tao niya ay napakabilis umaksyon. At ito ay nagpadala kagad na relief goods sa mga areang tinamaan ng bagyong Christine sa Batangas, sa Barangay Alang, umabot ng 350 families, 300 pamilya sa Balintawak at 50 pamilya sa Pinagtungulan. Ang laman po ay mga pagkain, mga bags, noodles at canned goods. Mga relief ito na pinadala ng Office of the Vice President. So in short, ang impact words dito, kahit nabawasan ang budget, yung Office of the Vice President, tuloy pa rin yung pagtulong sa ating mga kababayan. So congratulations, Office of the Vice President. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng lungsod ng Davao. Until next time, maraming salamat po. Good day. A political analyst, Danny Dayong-Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.